Hi everyone! Welcome back to my YouTube channel. Sa mga dati nang nakakapanood ng videos ko sa channel na ito, siguro alam nyo na by now na mostly tutorials at journalism lessons ang mapapanood sa YouTube channel ko. Pero medyo iba ang tema ng ating video sa araw na ito. Sa mga nakakakilala sa akin, alam nyo na marahil na bukod sa pagiging isang journalist, ako rin ang founder ng isang social service foundation. Ang pangalan nito, Project Malasakit Foundation Incorporated. Since 2001, nagpapaaral kami ng mga kapuspalad na bata, poor but deserving Filipino children, tapos nag-outreach programs din kami at nagpapatayo rin kami ng iba't ibang mga infrastructure projects sa iba't ibang mga komunidad sa Pilipinas. Daycare centers, health centers, nagpapamahagi rin kami ng mga solar power kits lalo na sa mga liblib na lugar ng ating bansa. Marami sa mga scholars and communities na tinutulungan namin ay galing din sa mga documentary na aking nagawa for Eyewitness for the past 20 years. Kasi hindi dapat tumitigil ang trabaho just because tumigil na ang pagre-record ng camera. Kumbaga, on-cam man o off-cam ka man, tuloy-tuloy dapat ang pagtulong at pagmamalasakit. Kasi hindi naman natatapos ang kwento dahil lang natapos ng umere ang docu mo, di ba? Siksikan man at tulakan, nakaabot pa rin ako sa grasya. Hoy, ano teka? Hindi ba tayo upo? Wala? Lalakad na tayo, inay. Lalakad na tayo? Speaking of documentaries, isa sa mga docu na hindi ko malilimutan ay ang docu na kung tawagin Biyaheng Sikmura. Noong 2008, nakipamuhay ako sa mga taong nakatira sa lansangan ng Maynila. For 3 days, sumama ako sa kanila sa kalye, sumama ako sa mga feeding sessions at iba't iba nilang diskarte. Kung napanood ninyo ang docyong Biyaheng Sikmura na unang umere noong 2008 pero available pa rin sa YouTube hanggang ngayon, ito yung link doon sa docu na yon kung gusto ninyo ma-refresh ang inyong memory. Anyway, kung napanood ninyo ang docyong Biyaheng Sikmura, I'm sure matatandaan ninyo na merong isang lalaki doon na matagal nang nakatira sa kalye. Sa lahat ng feeding session sa Maynila, may isang muka na di nawawala. Para siyang imaheng paulit-ulit. Lagi yan, miss. Lagi yan. Present! Sa klase, walang cutting! Present lagi sa mga feeding! Ano ba talaga pangalan nun? Federico Federico. Palyonico. Ang pangalan sa akin talaga tunay, Jerry Crabal. Jerry Craval. Jerry Crabal. Eh, yung tagpe, Ako siya. ikaw rin yun. Pinanganak ka, ganyan na yung mata mo? Hindi yung totoo. Piksa, yan. Malita nga, bata pa, piksa. Tapos, Piksa. Naka-contact list kayo. Tagpi kung tawagin siya ng mga yagit sa kalye at dahil palagi siyang nagmamadali going from one feeding to the next, ni hindi ko man lang nalaman yung tunay niyang pangalan. Ang alam ko lang, ulila siya sa magulang kaya bata pa lang nasa kalye na siya at alam ko rin na tila may problema ang kanyang mga mata. so nasan yung magulang mo? Patay na po. Ano nangyari? Nagdasaan ng So saan ka lumaki? dito sa Maynila. Lumipas ang maraming taon pero hindi nawala sa aking isipan si Kuya Tagpe. Actually, ilang beses ko siyang pinahanap sa mga researchers ng Eyewitness. Pero sadly, hindi namin siya matagpuan. Nakita niyo na po ba to? Bamiya. Yun minsan ang tawag nila Tagpe. Nagpunta kami sa mga feeding centers, sa mga tanggapan ng DSWD pero wala pa rin. Hindi pa rin namin siya nahanap. Si Tagpe, yung parang yung isa yung matang ganon. Hindi nyo kilala? Ilang years na kayo? Yeah, mag-isap daw pa lang. Hindi. Kasi matagal na to eh. Oo. Yung mga tipong 20 years na dito. Pero may isang researcher ako na hindi talaga nag-give up. Ang pangalan niya, Era Buensuceso. Dati ko siyang estudyante sa UP Diliman. At sa tulong ng aking eyewitness team, nahanap namin ulit si Kuya Tagpe sa Marikina. Nalaman ko na wala pa rin siyang permanenteng tirahan, pero hindi na siya sumasama sa mga feeding sessions. Namamalimos pa rin siya at minsan sumasideline na kargador sa palengke. At nalaman ko na rin ang kanyang tunay na pangalan, Francisco Balyonico o minsan kung tawagin, Kiko. Pero kung magtatanong-tanong ka sa kalye, ang tawag pa rin sa kanya,
Boss Kiko, Bunso, o kaya Tagpe. Kung gusto niyo pong mapanood yung muli naming pagkikita after almost 20 years, narito po yung link sa video na iyon. Nasa YouTube po ito. Hanapin niyo po yung docu, Ang Paghahanap kay Tagpe. Pero ang hindi lumabas sa eyewitness documentary na iyon ay kung ano ang nangyari kay Kuya Tagpe pagkatapos ng ikalawa naming pagkikita. At yan ang ikukwento ko sa inyo ngayon, ang buong istorya ng muli naming pagkikita ni Kuya Tagpe. Ay, si ano nga ito? Kuya! Kuya! Naalala mo pa ako? Sigado daw. Kumusta? Amabi naman po. Ha? Kumusta na? Tagal na natin di nakita. Pagkatapos ng aking interview sa kanya sa eyewitness, sinabi sa akin ni Kuya Tagpe na hirap na pala siyang makakita. Halos bulag na pala yung kanyang mga mata dahil sa kapal ng katarata. Ito, alisin natin ang katarata at napakakapal. Sobrang kapal na niyan. In fact, nakwento niya sa akin na matagal na pala siyang nag-iipon ng mga barya-barya. Kaya pala siya namamalimos. Iniipon niya yung mga pera na ito para one day makapagpa-opera siya ng kanyang mata. Yung mga nakukuha niya sa pamamalimos at pagkakargador sa palengke, iniipon pala niya ito. In fact, pinakita pa nga sa akin ni Kuya Tagpe yung isang plastic na punong-puno ng mga inipon niyang barya. Wow, ang dami! 4 piso lang yan, ma'am. Ito yung mga binibigay-bigay sa'yo. 2 piso. Iniipon-ipon mo. Ito pa nga mata ko, papagamot ko pa. Ay, papagamot mo yung mata mo. Malabo kasi yung... Wala ka nang nakikita sa kabilang mata mo. Ito, kakatapos lang po. Ang kanyang panalangin, sana isang araw mapaoperahan niya ang kanyang mata. Nagkataon naman na meron akong kaibigan na isang ophthalmologist o doktor sa mata. Isa rin siyang refractive surgeon. Ang pangalan niya, Dr. Adele Samson. Kapampangan din siya katulad ko at nakilala ko siya sa pagbibisikleta at pagmumotorsiklo. Shoutout sa iyo, Doc Adele! Inilapit ko si Kuya Tagpe kay Dr. Adele Samson at laking pasasalamat ko nung sabihin sa akin ni Doc Adele na tutulungan niya akong maibalik ang paningin ni Kuya Tagpe. Sa tulong ng The Medical City, natuloy ang operasyon sa mata ni Kuya Tagpe noong April 2026. At ang pinakamaganda sa lahat, ipinasok na charity case ni Doc Adele si Kuya Tagpe. Kaya hindi kami siningil sa ospital. Salamat po talaga Doc Adele at salamat The Medical City. Pero higit sa lahat, salamat po Kuya Kiko o Kuya Tagpe, natutuwa ako na nagkita tayong muli. At sana kahit papano, nakapag-ambag kami sa buhay ninyo. Palagi kong sinasabi, makapangyarihan ang ating mga kwento. Our stories are powerful. At sana gamitin natin ang mga kwento para maging instrumento ito ng pagbabago. Sa panahon ng fake news at maling impormasyon, sana gamitin natin sa tama ang ating mga salita. Huwag magpakalat ng kasinungalingan at huwag mag-share ng mga bagay-bagay sa social media na alam naman nating hindi totoo at makasisira lang sa mga tao. At laging tandaan, lahat tayo may ambag sa lipunan. Kaya dun lang tayo sa tama at totoo. Sana po may natutuhan kayo ngayong araw. Muli, ako po si Cara David. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Paalam!